Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, nasa ika-6 na araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo, ang ating paghahanda para sa dakilang kapistahan para sa kapanganakan ng ating Panginoon. Itinatampok natin ngayong araw ang kwento ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Hilingin po natin ang grasya na tayo ay manatiling totoo sa ating mga pagdalaw sa buhay, sulitin ang bawat pagkakataon, ibigay ang ating puso sa bawat pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Samahan din po ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa 28 taon ng aking buhay dito sa lupa. Hilingin po natin sa Diyos na tayo din po ay maging tapat at totoo sa ating pakikiisa sa bawat isa at upang tayo ay maging daluyan ng grasya at pag-ibig ng Panginoon. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ihabilin natin ang ating sarili sa awa at habag ng Panginoon. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, ilarangan ka namin, sinasambatan namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri
Kadakila ang Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking pangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad
ang bayang kanyang ibinukod. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Magsitayo ang lahat. Emmanuel na Hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay nasa ika-6 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. At harinawa po, tayo po ay patuloy na ligtas at buhay na nakakapagdiwang sa mga araw na ito. Malaman ko lamang po sino na ang nakaka-6 na araw, itaas ang kamay. Maraming salamat, palakpakan po natin ang Panginoon.
Napakayaman po ng ating wika sa paggamit ng salitang pagmamadali. Dalawang bagay po ang nais kong bigyang pansin. Ginagamit po ito unang-una sa isang agarang pagtugon, sa isang pangangailangan o sa anumang mga bagay. Madaling kumausap ng isang kaibigan o sa madaliang pagbisita ng isang kaibigan. Nagmamadaling kumausap o tumugon sa isang tao na nangangailangan o madali ang responde sa mga nangangailangan ng aruga, ng presensya natin at ng ano pang mga bagay. Ngunit ang pagmamadali din ay hindi lamang nakaayon sa bilis ng kilos. Minsan, ang pagmamadali nagiging buhay at nagiging gawain ng isang tao. Nagmamadaling tao. Walang nasusulit na panahon. Parang ang bilis lumipas ng mga bagay sa kanyang buhay. O kaya parang madali na lang ilagay ang lahat sa kanyang tabi. At marahil, ganyan po talaga ang ginagawa ng mga nagmamadaling tao. Dalawa po sa karakter ng ating mga pagbasa ngayon ang nagbansagang nagmamadali sa kanilang mga ginawang pagbisita. Mula po sa aklat ng awit ni Solomon, ipinakita po doon o ang tinatawag doon ang isang tao na tinatawag niyang mahal sa kanyang pagbisita. At gayon din, narinig po natin kanina ang pagkatao ni Maria na nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa Judea sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Balikan po natin yung unang sinabi ko tungkol sa pagmamadali. Ito ay agarang tugon o agarang aksyon sa mga nakita, sa ating nadama, at sa mga pagtugon natin sa mga hindi magagandang bagay sa ating mundo. Yung tinatawag pong mahal sa ating unang pagbasa ay nagmamadali sa kanyang pagnanais na makasama itong kanyang iniibig. At si Maria naman, nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsan na si Elizabeth upang ihatid sa kanya yung aruga at yung init na kinakailangan ng taong ito. Dahil kung aalalahanin po natin ng mga nakaraang araw, si Elizabeth matapos na siya ay magdalang tao, siya ay nailagay sa isang seklusyon. Pero ang mga pagdalaw na ito ay mga pagdalaw na ibinigay ang kanilang madaling pagtugon, pero mga pagdalaw na hindi minadali. Mga kapatid, sa madaming pagdalaw po sa ating buhay ngayon, madalas nauuwi tayong nagmamadali. Nagmamadali na tila lahat lumilipas na lang, lahat pinabibilis natin, lahat hindi natin sinusulit ang pagkakataon. Nakadaupang palad po natin ang isang tao, pero maya-maya, nagmamadali na yan at mamaya, in an instant, wala na yung taong ito. Minsan, kahit sa pagtingin sa isang bagay, sa pagbabasa, sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, ayan, sige, nagmamadali pa din tayo. Kaya, sa sobrang pagmamadali, hindi natin nakikita o nakukuha kung ano yung mga aral na dapat nating makuha. Minsan, kahit sa
pagdalaw o paglapit natin sa mga tao para tayo ay samahan at arugain, pati pakikipagkapwa-tao, minamadali na natin. Kaya po, ano ang nangyayari? Sa sobrang pagmamadali, nasasayang ang pagkakataon. Hindi tayo natututo. Nagiging walang saysay ang ginawang pagdalaw sa ating. Dahil, mulit-muli, minadali. Dahil, masyado tayong nagmamadali. Nagmadali man tayong tumugon sa mga karanasan para ipakita natin na mahal natin itong taong ito, na mahal natin ang isa't isa. Huwag naman din nating gawin, huwag naman ding maging gawain natin ang pagmamadali sa buhay na ito. Si Maria po, ang labis na pagmamadali, marahil madaming hindi nakikita. Baka hindi buo yung ating natatanggap. At sabi ko nga, madalas lilipas ang mga bagay. Kung ang tawag ng mundo ay magmadali sa ating mga pagdalaw, paanyaya po ni Jesus at ang kwento sa ating unang pagbasa, gayon din sa pagdalaw ng ating mahal na ina kay Elizabeth. Ang katambal ng pagmamadali ay pananatili. Sa mundong gusto ay magmadali, may sanang manatili. Tingnan po natin kung anong ginawa ni Maria. Nagmamadali siyang pumaroon kay Elizabeth, pero hindi niya minadali ang kanyang pagdalaw sa kanyang pinsan. Kung tatapusin po natin ang kwento ng pagdalaw ni Maria, masasabi po na siya ay pumaroon o nakiisa kay Elizabeth ng halos 3 buwan. Hindi minadali ang pagkakataon, kundi nanatili sa pagkakataon. Ibinigay ang kanyang marahil tenga, ang kanyang puso, ang kanyang serbisyo, at ang kanyang sarili sa kanyang pinsan na ito. Huwag po tayong mahuulog sa tukso na madaliin ang pagdalaw ng Diyos, ang pagdalaw ng bawat isa, at ang mga nararanasan nating mga kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ang Diyos nga, nagmamadali tayong tulungan, pero hindi nagmamadaling umalis sa ating buhay. Mga kapatid, para lubusin ang lahat at mahiwagaan muli sa ginagawa ng itaas para sa atin, upang sa ating pananatili, maging malalim po ang ating pagkakaibigan at pag-iibigan, maging malalim din ang ating ugnayan, puso sa puso, tao sa tao, kasama ang Diyos at kasama tayo. Magsitayo ang lahat. Naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan,
naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga panalangin ng mga kapatid nating nakikiisa sa pamamagitan ng ating online streaming. Itaas natin sa Diyos ang isang mabungang paghahanda para sa Kapaskuhan. Gayon din ang panalangin natin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pong pasasalamat at ang aming pong mainit na pagtanggap po sa inyo dito sa Katedral ng Maynila, ang ating pong inang simbahan, sa patuloy po nating pagdiriwang ng mga Misa de Aguinaldo at sa lahat pang mga gaganapin po dito sa Katedral. May ilang araw pa po tayo, kaya po ganun na lang din po ang aming panghikayat na tayo po ay magsama-sama kada alas 8 ng gabi at kada alas 4 at kalahati ng umaga para sa ating mga Misa de Aguinaldo. Sa darating pong linggo, December 24, ang ating pong mga misa ay sa ganap na ika-4 at kalahati ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, at sa gabi po wala po muna tayong pang alas 6 na misa upang magbigay daan para po sa ating Christmas mini concert. At ang misa po ay gaganapin sa ika-8 ng gabi sa pangunguna ng ating Arsobispo Jose Cardinal Advincula. At sa lahat po ng makikidalo sa misa sa December 24, 8 p.m., inaanyayahan po namin na dalhin po ninyo ang inyong mga Bambino Jesus na ilalagay sa inyong mga belen sa inyong pamilya upang ito ay mapabasbasan sa mga misang ito. At sa araw po ng December 25, a Holy Day of Obligation, ang mga misa po natin dito ay 4, alas 8, alas 10, alas 4 at alas 6 ng gabi. Kayo din po ay makakakita rin ng mga gabay sa pamamagitan po ng schedule na inyo pong nakikita ngayon sa TV at sa ating pong mga social media accounts. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa araw na ito. Ang ating pong pasasalamat sa mga kapwa lingkod natin dito sa katedral sa pagbibigay ng kanilang sarili at sa kanilang oras para tayo ay tulungang makasamba sa ating Panginoon. Gayon na din po ang aking pong pasasalamat sa inyong lahat. Ito po ang aking unang pagkakataon na magdiwang ng aking kaarawan dito po sa katedral. Kaya po, ang aking pong pasasalamat sa inyo at ang aking hiling na ipanalangin po ninyo ang isang malusog na ako upang dumami pa ang 28 taon. No? Hindi na po ako magpapaka-ipokrito sa inyo. No? 28 years old na po ang lalaking itong nasa unahan ninyo. No? Mukha lang matanda pero batang-bata pa naman po. Magamit ko nawa po ang aking kabataan upang paglingkuran po ang kanyang sambayanan. Maraming salamat po. Ilaki po ninyo ako at kami sa inyong mga panalangin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatig sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Amen.